Good morning, and we will be opening up a new topic for today. So last time we discussed about the four methods on how to solve for quadratic equation. So ngayon, meron po tayong bagong topic. And this topic is characterizing the roots of quadratic equation. So when we try to talk about characterizing, nandito sa baba, we have to identify the nature of the roots of this quadratic equation. So at the end of this video, you will be able to solve for the roots of quadratic equation. Ano ba yung tinatawag nating roots? Paano ba gagawin yun? And we will be able to identify the nature of the roots of quadratic equation. So dalawa lang yung ating objectives para sa lesson na to. And after this video, sana magawa natin. Okay? Let's go back to the standard form of quadratic equation. Ito yung may mga na-receive akong messages because medyo nalito dun sa unang video. Kung naalala nyo yung video natin, meron akong pinayagan na negative 3 x squared. So the value of a ay negative. So marami ang nalito, hindi lang sa akin, pati kay Ma'am Mary, kay Ma'am Lai. So I thought siguro tama nga na mas maganda na itatama na lang natin yung discussion para at least maliwanag sa lahat. So no matter what, kahit na maka-encounter kayo sa ibang lugar, I think medyo magiging standard na lang. Ano po? So subukan po muna natin to. So the standard form of quadratic equation is like this. Ax squared plus bx plus c equals 0. So again, pag sinabi po nating standard form, equated siya sa 0. So ito ulit yung quadratic term. Ito yung linear term. At ito yung constant term natin. So again, ito yung mga values ng a, b, at c. Yung a, b, at c, nagre-represent lang yan ng mga numerical coefficients dyan. Okay? So dito, if the value of a is negative, ito na yung pagko-correct dun sa nakaraan nating video. If the value of a is negative, ito, naging negative yung una, let's make it positive. So babaguhin po natin. Paano? By changing all the signs in the equation. Sana maliwanag sa lahat. Pero kung meron pong nalilito, let's have here now an example. Let's say for example, the given is negative 3m squared plus m equals negative 2. If you notice, yung a natin, which is negative 3, yung katabi nung may square, negative siya. Ang sabi dito, kung yung value ng a ay negative, gawin natin siyang positive. Paano gagawin? Lahat ng makikita mong sign dito, baguhin mo. Which will be this one. Yung negative 3m squared naging positive 3m squared. Yung positive m naging negative m. By the way, meron tayo ditong 1, hindi lang natin isinusulat. So ang value natin ng b dito, positive 1. Dito sa kabila, negative 1. Yung equals natin, negative 2, kahit nasa kabila pa siya nung equal sign po natin, babaguhin pa rin po natin yung value niya. After we change the signs of all the terms, i-rearrange na natin siya into the standard form. Again, yung standard form po natin, ito yun. So, iaayos lang natin. Kung itong 2 na positive, ililipat mo sa kabila, again, tatawid po siya ng equal sign. So, it will change the value or yung sign po na taglay niya. Ito na siya. So, dahil yung 3m squared minus m natin ay hindi naman tatawid ng equal sign, hindi na bago yung sign niya.
But, yung positive 2 natin, dahil tatawid siya pakabila, nilaktawan niya yung equal sign, naging negative. And then, equates sa 0. So, this is the standard form of the given equation. Now, if we will be solving for the roots of that quadratic equation, we can use any of the 4 methods. Kahit po alin doon pwede. But since we will be talking about the discriminant here, quadratic formula yung gagamitin po natin. So, ito yung given. 3m squared minus m minus 2 equals 0. Ito yung kanina rin na pinakita po natin. Now, the first step, kagaya po nung sinabi ko na sa inyo last time, write the values of a, b, and c. So again, yung a natin, kalapit po nung may squared na variable. Kung napansin yung ginamit kong letra dito ay m. So para lang po ma-emphasize sa atin na hindi lang x yung pwedeng gamitin. And then, yung m natin dito, the linear term, ang numerical coefficient po niya, negative 1. Kasama palagi yung sign. Kung positive yan, positive 1. Pero dahil negative ito, negative 1. And then yung c, yung walang katabi na variable, negative 2. So sana nare-recall pa natin, it was mentioned sa previous discussion po natin. Now, upon having these values of a, b, and c, ang maipapayo ko na lang ay isulat po natin yung quadratic formula. Now, again, kung napansin po natin, m ang ginamit ko dito kasi yun yung variable na given. Sa makatuwid, kung ano yung variable na given dito, yun ang mapapalagay natin dito. So, nung nakaraan, x yan, x yan. Kung ito ay naging y, y yan. Dahil m ang makikita. So we have the formula negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all divided by 2a. So once na nailagay na po natin dito yung formula, all we have to do now again is to substitute the given values ng a, b, and c sa makikita nating value. Again, yung negative b rito, hindi siya yung mismong sign. This is sign of operation. Kokopyahin mo muna bago mo ilalagay yung value po ng b natin. Which is negative 1. Ayan. So yung b squared natin, negative 1 squared. So kahit ano, positive or negative ito, dahil imumultiply mo sa sarili, magiging positive yung sagot niya. Minus 4, ano nga yung value ng a? 3. Ano yung value ng c? Negative 2. All over 2 times 3. So I'm hoping lahat po nakakasunod dun sa steps na binabanggit ko. Gagamitin po natin mamaya. So nung sinolve po natin yan, 1 plus or minus the square root of 25. Saan nanggaling yung 25? Dun sa kanina pong slide natin. Kung isi-simplify natin, 25 yan. All over, saan nanggaling yung 6? 2 times 3. Okay po? And then, ano ang square root ng 25 natin? That will be 5. Kung nalilito rito, pwede nyo balikan yung nakaraang video natin tungkol sa quadratic formula. So, square root natin, 5. And then, nandyan yung sign na plus or minus over 6. Kung napansin nyo, yung 1 at saka 6, hindi ko siya binago. Kinopya ko lang. So, eto na yung ating magiging sagot. Dito, marami din nalilito. So, ang ginawa ko dito, pinaghiwalay ko yung sign. Yung isa, m equals, hindi ko gagamitin yung minus, 1 plus 5 all over 6. At yung isa naman, gagamitin ko yung minus, hindi yung plus. So, m equals 1 minus 5 over 6. Yun po yung ibig sabihin dito na plus or minus. So, kung plus yan, that is 6 divided by 6, 1. Kung minus naman ito,
that will be negative 4 kasi mas malaki yung negative 5. So negative 4 over 6, that will become negative 2/3. So ito na po yung pinaka-value natin. The roots will be 1 and negative 2 over 3. So gusto ko po sanang maging malinaw sa lahat ito kasi dun po sa ating learner's task, 2 points agad ito pag nakuha po natin. Okay po? So ano't ano man po, ito po yung value. Now, let's talk about the discriminant. Kasi kasama po ito sa topic natin. Yung discriminant nagmula sa word na discriminate. So may pagkakaiba. Na discriminate, ito uso sa Amerika yung Black Lives Matter. Kasi nagkakaroon daw ng discrimination between the white guy and the black guy. The white people versus the black people. Ang tingin kasi nila sa mga negro, alipin. Mababa yung tingin. So bakit nagkakaroon ng discrimination? Merong pagkakakilanlan. So yun po yung punto natin dito. Pero in algebra, or in our topic here, algebra nga, in a quadratic equation, the discriminant tells us if the equation has one solution, two solutions, or no solution at all. So ulitin ko, ang discriminant natin dito sa quadratic equation, it tells us if the equation has one solution, two solutions, or no solution at all. Aside from that, malalaman po natin kung ano yung ine-expect nating sagot. Yung roots. Yung roots natin, yun yung tinatawag po nating solution. Hindi yung mahabang computation. Kaya pag tinanong, what is the solution? Ang ibig pong sabihin sa math, ano yung sagot? Sana po maliwanag sa lahat. So pag ginawa natin, show your computation, ipapakita mo kung paano ka nag-come up with the solution which is the answer. Okay po? So yung solution na yun din po yung tinatawag nating roots. So dahil sa discriminant, malalaman natin. Ngayon, ang tanong, asan ba yung discriminant na yan? If you notice, kanina, binalikan ko itong quadratic formula. Sabi ko ito yung gagamitin natin. So kung napansin natin, ito yung formula natin, and then may inilagay akong isa. Yung b squared minus 4ac. Bakit siya nahuli? Kasi ito yung discriminant. Sir, alin nga yung discriminant? Minsan medyo nalilito. Ito yun. So yung b squared minus 4ac. That is called the discriminant. Pag pala alam natin yung value nun, alam na kaagad natin kung ano yung aasahan nating sagot. Ano yung aasahan nating solution? Ano yung aasahan nating roots? Ulitin ko, iisa po ang tinutukoy doon. So yung b squared minus 4ac, ito lamang po yung ating tinatawag na discriminant. B squared minus 4ac. Ano po yung pagkakamali ng karamihan na nahawakan na po namin? So the radical sign is not included ito. Kasi previous years, as we have our discussion, kapag kinuha ko yung discriminant, and same goes with Ma'am Guevara and Ma'am Dayo, pag tinanong yung discriminant, isinasama pa rin nila ito. So, if the question is what will be the discriminant, hindi ito kasama. Ito lang ang focus mo. Wala kang pakialam dito. So, I hope I'm making myself very clear para po sa lahat. Okay. So, dahil nga sa discriminant po natin, we will be able to know the nature of the roots of the quadratic equation. Gagamitin lang natin itong discriminant na to. Alam na natin kung ano yung aasahan nating sagot.
Now, what I did here is, binigay ko yung nature of the roots gamit yung discriminant. Pinakita ko na rin po yung computation para makita nyo kung ano yung inaasahan nating sagot na tama. So, let's say for example, ito yung una. If b squared minus 4ac equals 0. Ano nga ulit itong b squared minus 4ac? Ito yung tinatawag nating discriminant. So, kung ang discriminant daw natin ay equal sa 0, ano yung nature natin ng roots na aasahan? The nature of the roots is real and equal. So, real number and equal. Yung root o yung sagot na aasahan natin. This quadratic equation only contains one solution. Isa lang yung aasahan nating root. Sir, magulo. Let's have an example here. The given that I come up with is x squared minus 4x plus 4 equals 0. So, kagaya po nung sinasabi natin, kanina pa, or nung previous videos pa, ang step natin if we will be using quadratic formula is to list down the value of a, b, and c. So, a is 1, b is negative 4, c is positive 4. After we have written the values of a, b, and c, we will rewrite the quadratic formula. So, I strongly suggest that we rewrite the formula para at least we will be substituting the values dun sa mismong formula po natin. So, nung sinubstitute po natin, ayan na siya. Again, yung ating pong negative dito, ikokopyahin nyo muna. And then, look for the value of b. In this case, negative 4. Kopya yung plus or minus. Kopya yung square root. Sir, maybe uli ako nakita rito. Balikan mo yung value. Negative 4 square. Ayun. Kopyahin yung minus. Kopyahin yung 4. May nakita kang a. Balik ka dito. Ano yung value ng a? 1. Write it down. May nakita kang c. What is the value of c? Positive 4. Write it down. All over 2. Kopyahin. Value ng a. 1. So we have here now this. After we have here now the values substituted in the formula, we simplify. So yung negative 4, may negative pa dito, negative times negative, naging positive 4 na siya. Kopyahin mo yung plus or minus, and then this will become 16. Positive na siya dahil in-square, minultiply sa sarili niya. In this case, negative 4 times 1 is negative 4 times 4, negative 16. And 2 times 1 is 2. If we will be looking at the value here, 16 minus 16 is, that's correct, 0. So kung 0 po siya, natupad na natin yung nanditong given sa atin. The discriminant is equal to 0. Ang sabi rito, kapag 0 yung discriminant, real and equal. Magkamukha na lang siya. Isa lang ang solution na makukuha natin. Kung ito ay 0, square root of 0 is 0, wala nang pakialam yung plus or minus. Ang matitira na lang sa atin, 4 at saka 2. If we will be simplifying this one, the final answer or the solution or the root that we will come up with is equal to 2. Isa lang. Okay? Kaya ang sabi, real and equal. Dalawa yan eh. 2 at saka 2. So dahil parehas, consider this one na lang siya. Ito yung ating discriminant ha, 0. Ayun. So I hope I'm making sense dun po sa nakikinig at gustong matutunan nito. So we will proceed with number 2. What if
our discriminant is greater than 0. Aside from that, it is a perfect square. Alin ang perfect square? Yung discriminant. Baka akalain ng lahat, yung trinomial natin or yung given mismo natin yung perfect square. Hindi po. Ang tinutukoy po ditong perfect square, yun pong ating discriminant. So kapag po ganyan ang given sa atin, mas malaki sa 0, which means positive yung magiging sagot, at perfect square pa siya, the nature of the roots na isasagot po natin ay real and unequal. This quadratic equation contains two solutions. Dalawa raw yung makukuha nating sagot, which means dalawa yung tinutukoy na root. Okay po? So example natin, m squared plus 5m minus 6 equals 0. Ano nga ulit yung step natin? Kagaya nung kanina, list down the values of a, b, and c. If you notice, paulit-ulit ko pong sinasabi na ilista yung value ng a, b, and c. Which means I'm expecting that after this video, hindi na tayo mahihirapan sa pag-identify kung ano yung value ng a, kung ano yung value ng b, at kung ano po yung value ng c. So, a is 1, b is positive 5, kasama yung sign dito. So, 5 lang natin ilalagay. And c, negative 6. After that, write again quadratic formula. Substitute the values. And simplify. So, pansinin lang natin. 25 plus 24, 49. Yung 49, perfect square. Ito ang tinatawag po natin na discriminant. Yung nasa loob ng ating radical sign. Yung nasa loob ng ating square root. So, yung 49, perfect square. So, pasok ulit. Positive yung sagot, greater than 0 siya. So, yung 49 natin, 7 times 7. Ayun. So, mangyayari, negative 5 plus or minus 7. Again, saan nanggaling yung 7? Sa square root ng 49. All over 2. So, kung paghihiwalayin ulit natin, kasi dito nga madalas nalilito, sir, ano ba yung plus or minus? So, ang ibig sabihin, isang may plus, isang merong minus. Negative 5 plus 7 over 2 at negative 5 minus 7 over 2. So, if we have here now the value, halimbawa, negative 5 plus 7, that is positive 2. Over 2, ang isang sagot, 1. Kung negative naman ito, negative 5 minus 7, negative 12, we combine like terms, di ba? Add the absolute value, take this common sign. So, negative 12 over 2, the answer will be negative 6. So, dalawa yung sagot. Dalawa yung solution, dalawa yung root. Ano yung root nito? Itong given na to, the roots will be 1 and negative 6. Kapag ang discriminant natin ay perfect square at greater than 0, dalawa ang aasahan mong sagot. Okay po? So we will now proceed with the third nature. Halimbawa, yung given po natin, yung discriminant, still greater than 0. Pero, hindi naman siya perfect square. So, kung napansin po natin kanina, 0 siya pero perfect square. Ngayon, sa pangatlo po natin, 0 pa rin, or greater than 0 should I say, greater than 0, pero hindi siya perfect square. Ano naman po yung nature niya?
The nature of the roots is, eto yun, irrational and unequal. Sir, ano yung irrational? May makikita tayo ditong square root, radical sign. This quadratic equation contains two solutions. Kagaya po kanina, basta greater than 0, ulitin ko yung atin pong discriminant greater than 0, kahit po siya ay perfect square or not perfect square, dalawa ang solutions niya. Ano lang yung pagkakaiba? Pag perfect square, real and unequal, ibig sabihin wala tayong makikitang radical sign. Pero pag hindi siya perfect square, may makikita kayong radical sign. Irrational and unequal ang tawag, or yung nature niya. So example, k squared plus 5k minus 4 equals 0. List down the values of a, b, and c. Make sure that the values that you wrote down ay tama. So we have here now 1, positive 5, negative 4. Rewrite the quadratic formula. Substitute the given values. Pagka-substitute, you can double check it. Ayan na. 25 plus 16. Ang sagot ay 41. Not perfect square. Yung 41, greater than 0. Positive siya. So, greater than 0. Wala tayong pag-uusap doon. At yung 41 natin, pasok pa rin dito sa sitwasyong ito. It is not a perfect square. So, mangyayari po dyan, dalawa pa rin yung sagot natin, pero may makikita ka ng square root. So, yung isa, negative 5 plus square root of 41 over 2. At yung pangalawa, negative 5 minus the square root of 41 over 2. Kaya ang tawag dito, irrational. Kasi may makikita kang radical sign dito. Okay po? So again, yung difference niya dun sa ating pangalawa, perfect square yung pangalawa, real and unequal. Ibig sabihin, magkaiba pa rin yung value nila, isang positive, isang negative, or kahit parehas na positive or parehas negative, pero magkaiba yung value, wala kang makikitang radical sign. Pero dito sa pangatlo, greater than 0 and not a perfect square, irrational. Pag irrational, ulitin ko lang po, we have here now a square root na makikita sa final answer po natin. This is the third one. And we will be talking about the final nature of the roots. Kailan yan? Kapag ang discriminant natin, ulitin ko, yung b squared minus 4ac is called the discriminant, is less than 0. Ibig sabihin, yung discriminant mo, ano ba yung less than 0? So, ito po yung negative. So, kapag nakuha mong discriminant ay negative, ang tawag po dito, pasensya dun sa number 5, imaginary. A square root of a negative number is called imaginary. This quadratic equation contains no solution. Wala po talagang solution kasi imaginary lang. Let's have here now an example. Y squared plus 2y plus 5 equals 0. So same process that we have done before. Get the values of a, b, and c. 1, positive 2, positive 5. Rewrite quadratic formula. Substitute the given. So dito, ayan yung given natin. Kapag simplify natin, this is negative 2, tama. 2 times 2 is 4, minus 4 times 1 times 5, 20. So, ito yung discriminant. Pagsamahin na natin. So, we have here now negative 16. Saan ang galing? 4 minus 20.
So, negative 16. So, nagkaroon tayo negative. Sir, perfect square yung 16. Tama. So, kahit perfect square yan, kahit hindi yan perfect square, walang problema. Halimbawa, sir, pwede yan 16 times negative 1. Ilalabas ko yung square ng 16, which is 4. Ano may iwanan sa loob ng radical? Negative 1. Imaginary number pa rin. Every time we have here now the square root of a negative number, imaginary yan. So, pwede na rin po natin ilagay ditong eto yung pinakasagot natin. Sir, bakit nakalagay no solution? Kasi hindi mo makukuha yung value because we don't have any value for the square root of a negative number. Kaya nga po ang tawag, imaginary number. So, eto po yun. We can stop at here. Ulitin ko, hindi po problema sa amin kung perfect square yan or hindi siya perfect square. As long as negative po yung value niya, yung discriminant niya dito, wala ka na makuha solution. Again, yung solution na tinatawag ko or tinatawag natin dito sa math, hindi yung computation, kundi yung final na sagot. Yung solution ay katumbas ng roots na tinatawag po natin. So basically, we have here now 4 nature of the roots of the quadratic equation, and we can identify the nature using the discriminant. Alin nga ulit yung discriminant? Yung nasa loob ng radical sign natin. So yun po muna para sa week na ito. So yung week na to, all we have discussed is the roots, getting the roots of a quadratic equation, and using the discriminant para po makuha natin yung nature of the roots. So you will be tasked 2 assignments. So you will be having 2 learning tasks, and I will be posting it sa grupo po natin. So again, I hope you learned something po sa atin. We are really trying hard para po matuto kayo in every aspect. Sana po, let's pay attention sa ginagawa rin po natin. So, good night and have a nice day again. This is Sir Ian signing off. Goodbye.